Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman ininig ng taong bayan ang loob mismo ng palasyo dahil nga sa kanilang ginagawang hakbang, patuloy pa rin silang naninindigan at patuloy pa rin ang pakikibaka ng taong bayan at mas lalo nga humihigit ang kanilang puwersa laban nga kay Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na hindi nga titigil ang taong bayan dahil talagang nalaman nga nila ang ginagawa ni Kuting ng Norte na hindi na nga kaaya-aya sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang mas lalo nga naghihirap ang bansa natin ngayon. Ngayon nga ay talagang hindi na mapigilan ang pagiging korap ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na pinamumunuan nga ni Kuting ng Norte. Kaya naman talagang gumagawa na ng hakbang ang taong bayan dahil kung titignan at pag-aaralan natin, kawawa ang ating mga kababayang Pinoy na talagang umaasa na lamang sa kanilang ginagawang trabaho. Ngunit kung titingnan natin, mas lalo pang mumamahal ang mga bilihin. Ngunit hindi nagmamahal ang mga sweldo at binabawasan pa nga ni Kuting ng Norte ang mga sweldo sa bansang Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na ginamit na lamang ni Kuting ng Norte ang matatamis na salita para siya ay iboto. Ngunit nung siya ay naupo ay hindi pala na ito itutupad at talagang ginamit lamang ang taong bayan, lalong-lalo na ang pangalan ng mga Duterte. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ba ng puso, Gel. no? Maharlika, no? Oo, at saka Oo. naku, aantayin ka namin lalo niyo muna ako hindi patutulugin 'yan. Wala na, 12 oras na I nagko-cover ng know. live itong si Kaya mo 'no? Maharlika. Magto 24 hours ka na, Maharlika, no? Oo, Pero ano humingi tayo na pero sa okey Clolo, lang kay naman. Ana, at Yeah. saka kay Pebos. Si Pebos pala hindi na makakatulong kasi tumumba na rin sa pagod dahil mula nung Tumumba na si Pebbles Duque. Sabado ng gabi, tuloy-tuloy ang aming live coverage din sa mga Mm. pangyayari naman tungkol kay VP Sara at kay Atty. Laika. No? Alam mo talaga Yeah, namang mabuting Panginoon at binigyan tayo ng teknolohiya ng internet. No? Kita mo that's yon. true. Oo, miski Yeah. tinago nila yung plano nilang gawin kay Laika na sa madaling araw, sa hating gabi, Nalaman ililipat, natin. naidala natin sa lahat ng mga nanood sa ating live telecast kung ano nangyayari doon kay Laika Lopez. No? At ngayon, nadadala rin natin ngayon ang mga pangyayari dito sa EDSA, doon sa mga OFW, at saka iba mga nasa trabaho pa ngayon na hindi pa makasapi at makasama dito sa ating pagtitipon. No? Yeah. Mm-hmm. Pero nakakatuwa kasi, di ba, they're from the BPO industry at talaga namang hindi natin akalain na sila talaga ay active din, no? Sa mga kaganapan sa politika. Well, number one, nararamdaman nga nila yung pagkakaiba dahil nga kung napakinggan ng ating mga kababayan spokes na noon talagang may mga random drug testing ini-ensure ng mga kumpanya na hindi sila magkaroon ng mga addictus na mga trabahante. Pero sa ngayon, kaya siguro spokes, ano, baka yung may-ari addictus din. Hindi natin alam. Hindi naman siguro. No? Pero Hindi. ang nakakagalak dyan, nalaman natin, yung mga BPO, dahil nga ibang oras ang trabaho nila, no? Karamihan ay sa gabi pumapasok, sila yung testigo na talagang bumalik ang kriminalidad sa ilalim nitong Bagag Administration. No? At nagkakaroon naman ng mga surveys no, na lumalabas ng Maynila ngayon ang pangatlong pinakadelikadong lugar sa turista. No? And yet, nagyayabang sila na talagang bumaba daw ang krimen mula nang naging presidente itong si Marcos Jr. No? Pero nandyan yung mga surveys na kapag tinanong ang mga bibisita nagaling sa iba't ibang mga bansa, na pangatlong pinakadelikadong syudad para sa turista ang Maynila. No? At ako hindi naman nagtataka dahil nga talagang lantaran na ngayon ang mga droga sa ating komunidad dahil natigil na yung pulisiya na kamay na bakal ang ginagamit laban sa pinagbabawal na droga. No? So tingin ko yan ay mga patunay na talaga nagkaroon ng breakdown in law and order sa ilalim ng administrasyon na ito. Ayan. Tignan natin, no, spoke si Miss Hana. Miss Hana, andyan ka ba? Go ahead, Miss Hana. Miss Hana?
Ayan, si Miss Hana, mukhang natulog na. Miss Hana, hindi ka pa nakakasampa, nakatulog ka na yata. But anyway, baka naging na-busy siya. So, sige lang at patuloy tayong magmo-monitor dyan sa EDSA at nakakataba ng puso nga talaga na ano natin, no? Mababalitaan natin na may mga dumarating, okay? At may mga plano pang pumunta. Kaya naman, tingnan natin. Actually, yun nga, yung mga classmate ko at yung mga kaibigan ko, nag-text sa akin na yun nga, pupunta daw sila dahil magdadala din sila ng tubig. I hope. Ayan. Sabi niya, ayan, pupunta kami mamaya sis. Okay? And magdadala kami ng tubig, magpahinga ka naman. Sabi ng friend ko. So, okay, tignan natin dito sa kabilang platform. Okay? May si Cathy yata ay pupunta din dyan, no? Tignan natin kung Oo nga, sana makausap natin si Cathy. Cathy, kung nanonood ka, pasok ka sa StreamYard at nais ka namin mapakinggan. Yeah. Ayan, sabi ng kaibigan ko, sis, ayan, pupunta daw sila, grupo sila, kaya naman ako, hindi talaga ako matutulog. At magpapahinga tayo mamaya, Antayin mo yung palangga. mga kaibigan mo, no? Oo. Antayin natin yung ating mga kaibigan dyan, na patuloy na pupunta daw sila. Alright? So, sana may mga personality, no, na magsasalita dyan talaga na dumating. I think nag-iintay sila. Well, may mga personality na mga dumating. Si Ka Eric. Sila Doc Lorraine ba pupunta? Tignan natin. Andun pa rin yung mga vloggers. Ang tiyaga pa rin ng mga vloggers. At sana, yung kaya, yung mga KOJC members, kasi meron silang mga equipments sana sumayaw uli sila doon, Spokes, nung yung 20 pesos ng bigas. Kinukontak ko sana sila pero hindi ako nagtagumpay. Siguro maya-maya magpapaalam ako para kontakin sila, no? Kasi alam ko naman ang naging posisyon ng KOJC. Siyempre, nandun na ngayon ang kanilang pastor. Parang kumbaga may tatawagan lang ako, Spokes. Tuloy-tuloy mo lang yan. Okay, oo. Pero yun nga, nami-miss ko na yung kanta ng KOJC, lalong-lalo na nasa na yung 20 pesos na bigas, no? Napakaganda nun. Tsaka ang gagaling sumayaw ng mga kabataan ng KOJC, no? So tingnan natin kung maanyaya natin ng KOJC ngayon na walang plano, ang tao ay kusang lumalabas dito sa EDSA. Baka naman ma-inspire din sila na kinakailangan nilang bumalik sa mga rallies dahil na ngayon na ang mga taong bayan ay hindi na nanahimik, no? At on their own sila ay lumalabas na, no? Hayaan niyo po, kukontakin natin ang KOJC. At siyempre, nandiyan din yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, no? Na talaga naman nanindigan laban sa puwersa ng kadiliman. Bilib na bilib po ako ngayon kay Rodanto Marcoleta, no? Na talagang itinapon ang buong career. Yung kanyang membership sa makapangyarihang Commission on Appointments, ay binaliwala na po niya yan at tinanggal siya sa iba't ibang mga komite, no? At dahil nga sa kanyang paninindigan, no, nasuportahan ng Vice President. Pero naniniwala po ako na ang sukli naman dyan ay manggagaling sa taong bayan dahil maski wala siyang pera, maski wala siyang maraming ads, ang tingin ko naman mananalo siya sa kanyang tinatakbuhan ng posisyon na senador ngayon, no? Dahil kinakailangan natin ng mga senador na independyente, alam ang batas, dahil lang ang mga pangyayari ngayon, kung abogado lang sana si Presidente Duterte, hindi na nangyari itong mga bagay-bagay nito. So wag po nating maliitin yung kakayahan ng mga abogado dahil sila naman po ang nag-aral ng batas. Alam nila ang pinagbabawal at hindi pinagbabawal sang-ayon sa ating saligang batas. So kaya nga po, ang isang susunod nating pagpupulong ay para bigyan ng sapat na kaalamang legal ang ating mga vloggers at ang ating mga mamamayan, no? So yan po ang nangyayari ngayon sa, kung hindi ako nagkakamali, yan po yung walkway na papunta sa shrine. Maraming pong tao at ang sabi naman ng Kura Parokya, hindi sila pipigilan hanggang alas 6. Pero matapos ng alas 6, kung gusto nilang magparating ng ebidensya kay Bibi Sara, po pwede nilang gawin yon, pero hanggang alas 6 lang daw ang po pwede sa loob ng simbahan ng EDSA Shrine.
Okay lang naman po yun dahil talaga naman ang EDSA hindi po yung ginaganap sa loob ng simbahan. Yan po talaga ginaganap sa simbahan mismo kung saan ang mga ordinaryong kongregaryo, miyembro ng kongregaryo ay makaririnig doon sa mga paratang at ebidensya na nakalap ng komite. No? At yan pong inaantay natin ngayon, no? Na sana sa mga simbahan gawin yung dissemination ng kanilang ebidensya na nakalap o kung wala man ebidensya gaya na nangyari sa aking sarili, no? Na basta-basta na lang kinulong, basta-basta na lang binansaga na nagtatrabaho sa Pogo. No? Ulitin ko po, ang kanilang ebidensya di umano ay isang papel na sinumbite sa PAGCOR na wala naman akong kinalaman. No? At wala po yung testimonya ng isang tao na siyang gumawa ng papel na yan or testimonya ng tao na nakakita na ginawa yung papel na yan. Ibig sabihin, hindi po siya authenticated, hindi gaya ng pulveronic video ni Maharlika na dumaan sa proseso ng authentication. No? So, ayan po, patuloy po tayo nagko-cover live sa ating Facebook pages ni Maharlika at ni Harry Roque ang mga pangyayari dito po sa EDSA. No? At ngayon po ay magtatalumpati muli ang Presidente ng Pilipinas. Ito po ay matapos magtalumpati sa harap din ng kaparehong organisasyon itong si VP Inday Sara Duterte. Maya-maya lang po nalalaman natin kung anong sinabi ng Presidente. Okay, mga palangga. So ayan, nagpahinga na yata nag-rest naman na sandali si Spokes. Pero tumawag ang ating mga friendship na kung magdadala daw sila ng kandila kasi ang plano daw talaga nila is prayer vigil. Kaya yung mga pupunta po, magdala na lang ng kandila. Mas maganda nga naman. Ang sabi ko nga, bakit di na lang flashlight? Sabi nga sa amin, no. Ayaw namin ng flashlight. Mas gusto namin yung traditional na kandila. So kahit anong kandilang puti, pwede kandilang itim. Isama nyo na ang pangungulam. Yes. Naririnig naman siguro ako, no? Yeah. Ay. Well, nagkaroon si Attorney Glenn pala nandito. Maharlika, ha? Sorry, ngayon ko lang. Kanina ka pa ba, brother? Ubus na ang security detail ni Vice President. Sorry, hindi kita nakita, brother. Sino po yan? Attorney Harry. Si Attorney Glenn nandito. Harry? By the way. Ay, si Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, ikaw ba yan? Yes, Harry. How are you? Ay, naku, mabuti naman dumating ka. Oo nga. It's so nice to see you. I Pero declare, ano mo ba itong latest balita ngayon, ha? Na ang naubos ang lahat ng security ni VP Sara, no? Para bagang ito na palapit na sa sinasabi ni VP Sara na kung siya ay papatayin ng administrasyon, may pinagbilinan siya na gumante, no? Pero paano ngayon madidepensahan ng sarili niya? Paano mapoprotektahan ang buhay ngayon ng VP Sara ngayong inubos na ng AFP ang hanay ng VPSG? No? So wala na pong military
escorts at military security group ang ating BP Sara, abay baka mamaya talagang dudulog na tayo sa MNLF na siyang nangako na babantayan si BP Sara at saka dun sa hanay ng mga katutubo na nag-volunteer din na babantayan si Inday Sara. So ano to, Spokes, Hari? Recent to? Ito ngayong araw lang to? Ngayong araw lang po, mainit-init Oh my na balita God. pa na talagang tinanggalan ng ng AFP ang kanilang mga sundalo na nakadetail sa Vice President Security Group, no? At naubos ang security ngayon ni BP Sara kasi kung maalala mo, nauna nang binawi ng kapulisan yung mga pulis na nagbabantay din kay BP Sara. So ngayon, hindi ko alam kung sino ngayon ang natira kay BP Sara. Pero alam mo, yung BPSG naman yan, may karapatan talaga ang Vice President para dyan eh. At sa tingin ko, kapabayaan yan ng ating security forces na naubos ang security nga ni VP Sara, except siguro kung papalitan nila, pero papalitan nila na hindi naman pinagkakatiwalaan ni VP Sara yung papalit. No? Siyempre, iba pa rin na may tiwala ka dun sa mga nagbabantay sa'yo. Hari, may idadagdag lang ako doon sa sinabi mo na kung wala nang bantay si Inday Sara, edi MNLF na lang at mga katutubo. Hindi mo pala sila. Noong Saturday, I was in Tarlac City for a speaking engagement in behalf kay Attorney Vic Rodriguez because he was still in Kuwait. And one of the audience, actually apat sila. Isa doon is a commander of the MNLF. At sinabi talaga niya sa akin, they are willing to safeguard the Dutertes. They are willing to safeguard the Dutertes with their lives. And sabi ko nga, sir, matandaan na po kayo, sir. Sabi niya, alam ko pa rin kung paano makipagbakbakan. I have lived with that for a long time. So tama yung sinasabi mo, pwede tayong humingi ng tulong sa MNLF at sa mga katutubo to protect our Vice President. Mind you, this is the legitimately elected Vice President. Hindi tulad ni Bangag Marcos na minanipula niya ang kanyang eleksyon dahil with the indispensable assistance of that yung bruha dyan sa Malacanang. Ang pinapangalanan. Yung best friend mo sa Malacanang. Yung BFF. Hari. Okay. Ito patawa tayo sa ating mga kababayan. Mapatawa muna tayo. Ha? Let's make light of the situation. Actually, kagabi, I was in veterans. And I know Harry would have been there. He would have been the first to go to veterans kung hindi lang siya tinutugis ng mga bangag. Mga kababayan, ulitin ko yung sinabi ko kagabi na sabi nga ni Harry, BFF ko nga talaga ito si Lisa Marcos dati. Dati, nung hindi pa lumabas yung kanyang pagkapangag at bruha. Minsan, sabi ko nga, 6 kami na technical persons. Tatlo on each side of the table din na mag-asawa sa pagkabilang side. Tapos, kinakalabit ako ni Lisa, tara na mag-yosi na tayo. So one day, kinalabit niya ako, tara, mag-yosi na tayo. So pumunta kami doon sa Lanay. Nag-yosi kami. Tapos sabi niya, alam mo, pag ayaw sumunod ni Bongit sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Di ba bangag talaga itong babaeng ito? Oo. I'm telling the whole world, yan ang bangag na Lisa Marcos. Mantakin mo, Hari, Ate Claire, mga kababayan, hindi ako kasama dun sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Wala akong kinalaman dun. I'm a complete stranger. Tapos bigla lang sasabihin ni Lisa Marcos sa akin na, pag ayaw sumunod ni Bongit sa akin, ayokong paiyot sa kanya. My goodness. I could not believe it. Parang ayaw ko ma-imagine yan. Si Banggol Duterte naman kagabi, tinanong siya kung ano yung parang hobby ba niya. Iyot na. Pinapakita talaga, mga kababayan, pinapakita talaga ni Lisa Marcos yung kanyang pagampangag. Ate Claire, tinanong mo na ako nito once na sinabi mo, sa 6 na taon na magkasama kayo, merong kabang na puna na nagpapatunay na may pagkabangag. Bangag talaga ito. Hindi ko muna sinabi ito. I held on to this information kasi
Sabi ko, I'll shoot this at the right time. Kahapon, Hari, before ako pumunta, Ate Claire, mga kababayan, bago ko pumunta sa veterans, wala naman akong balak iwagayway itong iyot ni Lisa Marcos. Tumawag yung nanay ko at sinabi, merong kang sulat galing sa Bureau of Internal Revenue. So, ito na naman, hindi umubra yung 4 na disbarment cases sa akin, ang BIR na naman ang ginamit laban sa akin. Siyempre, ano rin yan, ginawa rin nila sa akin yan, no? Oh my God. Nag-o-audit din sa akin ng BIR, ino-audit niya ang misis ko at lahat ng mga kumpanya ko, no? So, matindi po talaga ang ginagawa nila. Demonyo talaga to. Demonyo talaga. Ito, mas masahol yung sa akin, Hari. Mas masahol yung sa akin, Hari. Ate Claire, mga kababayan. The company I own was closed 17 years ago. When I became congressman, di ba, Hari? When we became congressman, we need to divest in businesses that deals with the government. So this is a construction company that I own with my brother and my sister. So when I became congressman, nag-divest ako and then they shut it down. And then, hindi naman kami inimbestiga for the last 17 years. Kasi nga, construction to kung anong dinideklara ng gobyerno, yun talaga idideklara mo. Kasi mahuhuli ka pag mag-i-evade ka. Kung i-under-declare mo yung construction projects mo. So 17 years ago, wala na, tapos na yan. They revived it today. Sige. So, ayan, nag-alburuto ako. Tapos sabi ko, sige, tit for tat. Oh my God. Kung gusto pa ni Lisa ng maraming bulgar, ibubulgar kita one at a time. Tit for tat. Anong bubulgar mo ngayon? Sige nga, magbulgar ka na isa pa. Magbulgar ka na dito. Ibulgar na natin lahat. Ate Claire? Ibulgar na natin yung mga pwedeng ibulgar ngayong araw na to. Putang ina ka talaga yung babae niyan, ano? Puta talaga. Hindi na putang ina. Puta talaga siya. Gusto ng iyot Well, alam mo, habang nandito si Glenjo, panandalian ako magpapaalam kasi meron nilang akong meeting sa mga abogado ko dahil nga dun sa kaso na mo. Sige. Na syndicated trafficking, no? Na dapat ako sumagot ng 29, pero kailan lang ako binigyan ng kopya ng complaint affidavit, no? So, magpupulong lang kami sandali, pero tuloy-tuloy din ang live stream ko sa aking Facebook page at maya-maya ay babalik ako matapos itong mga pagpupulong na ito. Ha? Sige, Hari. Siguro mga kalahating oras lang babalik ako, tapos may isa na naman akong pagpupulong mamaya, babalik ako, hindi tayo bibitiw hanggang hindi tumitigil ang ating mga kababayan dyan sa EDSA. So, Claire, iwan muna kita. Maharlika, iwan muna kita. Glenchong, magbabalik tayo maya-maya. Yes, Hari. Okay. Yes, Attorney Glenn. So, Ate Claire, thank you. tayo na muna. Pareho tayo naka-green pala. Si Hari mamaya mag-green na yan. Hindi ba ako nagbibihis? Pareho tayo naka-green eh. Yeah, more 12 hours na ako kayang live. Naka-green. You know, Ate Claire, okay. Anyway, mga kababayan, we'll discuss. Gusto kong ulitin yung sinabi ko kagabi tungkol doon sa kay Inday Sara. Hindi ko napanood, Attorney Glenn. Ano nangyari doon sa veterans? Actually, ito yung una kong sinabi na, di ba, itong mga bangag, pas itong puta, isang bangag, isang puta, isang idiot. I don't mean words. Ang bangag, si Marcos, ang puta, si Lisa Marcos, ang idiot, si Martin Romualdez. So, the bangag, the puta, and the idiot. Yes. BPI. Well, kasi bangag, puta, idiot. Siya mismo kasi nagkakwento ng kaputahan niya. Kaya, that's your personal knowledge. Siya mismo. Yes, kaya nga ang sabi ko, Ate Claire, mga kababayan, nung una ko palang nagsalita, sabi ko, yung mga bibitawan kong mga salita dito sa harap ninyo ay hindi chismis, hindi marites, hindi opinion, at hindi teorya. These are all based on personal knowledge at totoong experience ko sa buhay. Of course, with this, with the bangag, the puta, and the idiot. Pareho ko naman itong nakatrabaho eh. Si bangag, si puta, for 6 years. Si idiot, 3 taon bilang congressman. Magkasama kami. Idiot talaga kasi ang tawag ko kay Martin, idiot talaga mga kababayan. Ever since. Wala talagang laman ng utak niya. Wala talagang laman ng utak niya. Siguro, sa corruption, may laman. At any rate, ito yung gusto kong ipaabot sa inyo mga kababayan. Kasi this is what they are trying to
crush Inday Sara. Yung Yeah. sinabi ni Inday Sara na may kinausap siyang tao na kapag pinatay siya, ipatayin nyo rin si Bangag, si Puta at si Idiot. Yes. Forgive me for the frankness, ha. Being frank, mga kababayan. Kasi naman si Lisa Marcos, puta din naman talaga ang tingin ko sa kanya kasi yung mga pinagsasabi niya, di ba? Hindi lang bruha, Yes. puta pa. So, bruhang puta. Anyway, sinabi ni Inday Sara yon at sinabi ni Cohort na active threat. So, alam nyo na kung sino si Cohort ngayon. Yung nagsabing active threat, nagsalita yung Cohort Cohort sa pagmanipula sa Korte Suprema. Hindi ko muna papangalanan. Yes. Basta ito si Cohort. Cohort sa pagmanipula sa Cohort. Korte Suprema. Nagsalita na this is an active threat. Mga kababayan, tandang-tanda ko pa nung pinatay si Richard Santillan ng mga kapulisan. Alam nyo, sa gabi, nandun ako sa lamay niya. Nung unang gabi, hindi ako nakatulog. First 2 nights. The first 2 nights, hindi ako nakatulog. Nasa bandang dulo ako. Ay ilang beses akong lumabas doon sa chapel. Nag-iyose, ako lang mag-isa. Kasi ang kapartner ko naman dati si Richard. Tapos ang nagbabantay lang sa akin yung driver ko lang, who's been with me for 15 years at that time. Yeah. Tapos sa umaga, uwi ako sa kondo ko, maliligo, tapos iikot na po ako sa mga radio stations at TV stations. Kasi nga po, itong mga kapulisan, sinisiraan nila si Richard in a bid to save their police officers. So ako naman, kina-counter ko yon. Kina-counter ko yung mga pinagsasabi ng mga pulis. At tinatanong ako palagi, and this is when it becomes relevant sa sinabi ni Inday Sara. Ate Claire. Yeah. Attorney, hindi ka pa natatakot sa buhay mo. Kasi ang mga kalaban ko at that time, mga general. Number 1, si Albayalde. Chief PNP yun at that time. No? Si Albayalde, tinawag ko nga siyang walang lamang utak mo eh. Idiot ka rin eh. Sinabi ko yun sa radyo. Ikaw, Albayalde, nag-chief PNP ka na lang, wala rin laman ng utak mo, idiot ka rin. Oh. So, si Albayalde, tapos may mga iba pang PNP generals at mga colonels. In other words, may kapangyarihan kumitil ng buhay. May kapangyarihan, may kakayahan pumatay sa akin. So, tinatanong ako, Ate Claire, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Ito ang sinasabi ko. May kinakausap na rin akong mga tao na kapag ako'y napatay, patay din tong mga taong to. Yun, exactly yung sinabi ni Inday Sara. Sinabi ko na yan, 2018 pa. 2018 pa. That's almost 6 years ago. Hindi ako nagkwento sa inyo. This is no joke. This is no joke. You can review. Yung isang interview dyan, si Erwin Tulfo, in-interview ko niyan. Sinabi ko yan. Si Ray Langit yata yun. Si Ray Langit, in-interview din ako. Yan din ang sinabi ko. May mga kinausap akong tao at sinabi ko, kapag ako'y pinatay at napatay, patayin din nyo itong mga taong to. May listahan ako nun kung sino papatayin. At ito ang sinasabi ko, Ate Claire, mga kababayan. Hindi ako hihiga ng kabaong na hindi ko kayo bitbit. Yun palagi ang sinasabi ko. Hindi ako hihiga ng kabaong na hindi ko kayo bitbit. Now, figure it out kung paano ko bitbitin sa huling hantungan ko. That's exactly what Inday Sara said. It's a matter of survival for me and for her. Mga kababayan, that's the context na intindihin natin yung sinabi ni Inday Sara. That is the proper context. May threat sa buhay ko at the time, ito ang sinabi ko. May kinontrata ako mga tao, patayin din kayo pag pinatay nyo ako. Hindi ako hihiga ng gabaw, hanggat hindi ko kayo bitbit. That's exactly what Inday Sara said. In other words, mga kababayan, Ate Claire, ang konteksto, the proper context to understand the outburst of the legitimate Vice President of the Philippines is that it was a matter of survival for her. And true enough, tingnan nyo. Nung sinabi ko yun paulit-ulit sa radio, sa TV, araw-araw yun. Nung December 10, nagsimula ako December 10 hanggang 11 and forward.
I survived. Oh, Ate Claire, that's the proof. Mga kababayan, I survived. Ang kalaban ko, Chief PNP, PNP Generals, PNP Colonels. Ilan ba yun? Siyam, 3 Chief PNP. May 6 pang general, 4 pang general at 9 na colonel, 2 kapitan, 2 major at yung 2 pulis na pumatay kay Richard. Oh, you see? It's a matter of survival. And exactly because I said it, I survived. Yes. Oh, that's exactly what the context na tingnan natin yung outburst ni Inday Sara. She feels na That's merong true. real threat sa buhay niya. Yeah. She Attorney feels na Glenn, merong threat sa buhay. Ay, yeah, hold muna. I think sila Maui, nandyan sa, natignan mo lang natin. sige, si Maui. Okay. Maui, kumusta kayo dyan? Yes, ate, kanina merong pinadalang tawag doon, bumbero para siguro i-disperse ang mga tao dito. Kasi syempre, private property daw. And hindi naman kami nakakabala dito. Pero nagpadala po ng fire truck. And yun, balak yata kami i-disperse at bombahin ng tubig. Pero ang mga tao po dito ay nagbuhay ng kanilang mga phone and magre-record ng video and magla-live kung kahit hindi vlogger. Para kung ganun man po ang gawin sa amin, at least makunan po namin ng footage. Ate. Oo, sige. So kailangan nakatuto kayo dito.